Hello, Taurus! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus Love Reading para sa sign ng Taurus. Kunin lamang po natin ang nakarelate tayo at tapon natin yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod, gusto niyang bumaba, okay. Ang susunod na reading ang siyang makaka-relate tayo. Pero naniniwala ako, meron tayong pupulot dito at meron tayong masasagap na mensahe, lalo na sa oracle card sa dulo. Maganda yung images nito at bagong deck din ito. Kung gusto nyo ng kahit sino, pwedeng gumamit ng oracle card. Mensahe yan. Minsan, everyday, bumubunot ako dyan, mensahe para sa sarili ko, ganun. Babasahin ko lang yung oracle message. May guidebook yan nakasama. So, pwedeng makatulong yan sa inyo kung interesado kayong makakuha ng oracle card kung nagustuhan nyo siya. Tingnan nyo lang yung mga decks na ginamit ko nasa description box below. Sa Amazon ako bumibili kasi mas mura. Tapos, yung mga newly published nandun na. Hindi ko nahihintayin sa fully book. Okay, Taurus. May isang malakas na puwersa. Siyempre, Aries season ngayon, maraming nakakuha nito ay King of Wands. My way or the highway. Ako ang masusunod. Merong isang demanding sa inyo sa relasyon. Pwedeng ikaw yon, pwede din yung partner mo. At ito ay nagdulot sa iyo ng sleepless nights, so hindi ka makatulog, nahihirapan ka mag-isip, nababagabag ang iyong utak. Merong isang grupo, pwedeng pamilya ng partner mo, pwedeng kaibigan, barkada, pwede ding religious group. Pwedeng ano yan, magkaiba kayo ng religion at meron siyang mga prinsipyo, values na hindi sang-ayon sa'yo. So, nagka-clash, may clash. Walang Five of Wands dito pero mukhang um, ganun yung nakikita ko, napipick up ko na energy. May clash of opinions, may clash of hindi kayo magkasundo sa mga bagay-bagay at you find yourself na nagsasakripisyo para lang intindihin ang sitwasyon. Parang Gemini lang So, gitnang-gitna ng reading mo, Hierophant, tradition. Merong isang tradition na sinuway nyo o hindi nyo ginagawa o pwede ding itong tradition na to gusto mong mag-go against that tradition. Pwedeng baliktad pwedeng yung partner mo gusto mag-go against yun pero ikaw solid gusto mong sundin yung tradition na yun. Medyo nagmamatigas. Kung sino man itong fierce energy, pwedeng Aries, Sagittarius, Leo, ang partner mo, pero not necessarily yung signs na yon kasi fire sign ito. Bukod sa Aries energy, malakas ang enerhiya ng tapang ng mga tao sa ngayon. Puro ones, nako-compromise yung emotional health o nako-compromise yung deal o yung love, yung affection sa isa't isa kasi merong isa sa inyo gustong mangyari, may gustong ipatupad at hindi siya open sa suggestion ng partner niya. Merong isang failed na something dito, may isang hindi nagtagumpay na plano. Pwede din na gusto kong ipa-convert ng partner mo, isa sa inyo kailangan mag-convert pero hindi siya natuloy. So, nag-cause siya ng disappointment. Ayun na ang mga 5. Nasabi ko, wala akong 5 of Wands, pero nandito na ang mental anguish, conflict, at ang poverty. Pwedeng yung partner mo ay sugarol, for the lack of a better term. Excuse me po. Medyo hindi maganda ang relationship sa pera. Pwedeng siya ang yun ang bumagabag sa'yo for the longest time. Pwede din na iniwan ka, pero you are trying your best na i-win back siya or you're trying your best na kausapin yung mga tao para makumbinsi siya na bumalik sa'yo. Pwedeng ganon. Pwede din na for the longest time, yun nga, hindi magaling sa pag-handle ng pera ang partner mo at yun ang nag-cause sa'yo ng sleepless nights. Pero sa ngayon, this Aries season, mukhang parang ano mo yun, i-impose mo na yung batas. Ito na yung kailangan nating sundin. Ayoko na ng matigas ang ulo, ganito na ang gagawin natin. Masyadong matigas ang ulo mo, kaya kailangan na natin ng rules sa relationship na to. Kailangan na natin ng soul contract. Kailangan natin pag-usapan ng maigi kung ano yung mga bagay na bawal gawin o kung ano yung mga bagay na kailangan nating magkasundo.
sa mga bagay. Halimbawa, may yung iba sa inyo, yung partner mo, mahilig magdala ng barkada sa bahay at ikaw hindi ka komportable doon. So, yung mga batas na papatupad nyo this April ay it's more of bawal ng sa bahay o kaya kung gusto nyo sa bahay, hanggang 9 o'clock lang, ganyan, bawal lang inom, ganyan, kasi may baby, ganyan. Ang dami nagyoyosi, yung mga gano'n. Example lang yun not necessarily gano'n yung sitwasyon, pero pwedeng meron iba sa inyo na gano'n ang sitwasyon. Pwede din na yung iba sa inyo, nauubos na yung oras o panahon sa pag-aalaga sa partner mo sa bahay, ikaw na nga yung homemaker, ikaw pa yung nagtatrabaho. So, parang napapagod ka na or nahihirapan ka na ano pa ba yung kailangan kong gawin para lang gawin mo to, yung ganyan. You will enter a negotiation phase. You will enter yung pag-uusap o negosasyon o agreement over some things na hindi nagdulot ng hindi nagdulot ng maganda sa pakiramdam ng isa sa inyo. So, maaaring moving forward, pag-uusapan nyo na rin ano yung kailangang ibawas, ano yung kailangang um, balansin sa buhay natin, ano yung kinakailangan na i-tame down ng isa, o ano yung kinakailangan, what went wrong, what have we done wrong, ano ang pwede natin gawing tama, planning towards the future. Maaaring ang iyong karelasyon ay Libra, Aquarius, Gemini, pero not necessarily. Kasi merong presence ng isang tao ditong very smart, madiskarte, matalino, reasonable, at logic. Nakafocus siya sa solusyon, hindi siya nagwawalo, at ano siya, patient siya. Patient siya doon sa fierceness ng partner. Hindi ko alam kung sino sa inyo to, pero parang ikaw to, Taurus, yung parang masyadong matigas ang ulo, kailangan na ng batas. So, itong taong to magpapatupad ng batas. Hindi ko alam kung mayroong magi intervene, pwedeng ganun, may magi intervene na ninong, ninang nyo sa kasal, o pwede din na older kuya, tito, o daddy. Pero feeling ko hindi to parent eh. Hindi makikialam yung parents, isa sa parents nyo. So, makakalaya na kayo doon sa isang bagay na matagal lang bumabagabag sa inyong dalawa. Pwede din na yun nga, kung hindi lang ito grupo. Diba sabi ko kanina may grupo na pwedeng magkaiba kayo ng religion, may tradition na sinuway, or may tradition na susundin. Pero pwede din ito ay yun nga, magpapatupad na ng batas, you would come into an agreement kung ano na yung kailangan nating gawin moving forward. Pero ikaw, Taurus, dumating na sa point na parang nine-negotiate mo, nag-sacrifice ka na well enough. You've been trying to prove something, you've been trying to prove a point, pero parang hindi tumatago sa partner mo. Pero ang maganda doon, moving forward, medyo magbabawas o pwede ding mensahe ito na or imbitasyon sa inyo na kailangan na magbawas kasi yung isa sa inyo napapagod na, overgiving na at nagsasacrifice na siya sobra-sobra. Tapos yung isa, ewan ko kung walang ginagawa, hindi natatauhan, hindi na masaya. Meron ditong hindi na masaya. So, kailangan na magpatupad ng batas. Kasi hindi na siya, akala niya once na ikasal o akala niya once na magsama or maging boyfriend-girlfriend kayo o boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend, once na maging into a relationship kayo, magiging sunshiny, rainbows, and ewan ko, unicorns, happiness, happy, joy, ang lahat-lahat. Pero hindi gano'n ang nangyari, maaaring kasi nga walang batas na pinaiiral at maraming pasaway. Pero pwedeng parehas kasi kayo pasaway. Pasensya na po sa ingay na inyong naririnig sa background. Medyo active na ang mga aso ng kapitbahay namin. Anyway, moving forward, mukhang meron ng balanse. Meron ng pagkausapan nyo na kung saan tayo naging sumobra, saan nagkulang, ano ang pwede nating gawin. Pero tingin ko, being the earth sign that you are, mag-a-attempt ka na magbawas, pero focus ka pa rin sa hard work at work, trabaho lang ng trabaho. Mukhang hindi ka, kasi sign to na kailangan mo na magbawas. Pero, pwede din na ito ay attempt o efforts para mag-strike ng balance ba, may work-life balance ka na. Pero I kind of feel like hindi magtatagumpay yung efforts na yan. Magta-try pero hindi ganun magtatagumpay. Pero overall, positive ang maraming ano dito, maraming pabigat in the most recent past. Pero moving forward, it seems like pag-e-effortan nyo na kung paano magbabawas. Maaaring naging excessive spending,
Pwede din na isa sa inyo may problema siya addiction. So, meron ng parang mag-a-agree kayo na magkaroon na ng rules around the house kasi nga merong isa sa inyo na super napagod. Super napagod. Pwede ngang halimbawa in the past may nag-intervene na tao, yun nga yung kuya, tito, ninong, at nagbigay siya, nag-offer siya ng solutions para sa inyong dalawa. Pero parang hindi siya nagtagumpay. Siguro kasi pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Pwede din na both kayo maaga nagsama at bata pa kayo. So, hindi pa ganun katlakas yung maturity para mag-adulting ba. So, yun. Ang resulta nun, merong isang nagsakripisyo ng bongga at siya ang napagod, siya ang napag-iwanan, siya ang naubos ng pera, siya ang naubos ng resources, tas siya pa yung hindi makatulog. So, parang fed up ka na doon sa ganong scenario at ikaw to magpapatupad na. Pwedeng interchangeable to ha. Yung sinasabi ko ikaw magpapatupad ng batas, pwedeng yung partner mo din yun kasi ikaw yung sobrang tigas ng ulo, Taurus, at napagod na yung partner mo. At parang yung wake up call doon ay sinabi niya na hindi na siya masaya. Pwede ding ikaw yun, hindi na masaya. Maganda na ang temperance dito ay nasa dulo kasi ito na yung parang agree to disagree, mag-strike na ng balance, parang babalansehin na yung, bawa mabarkada talaga si may bisyo talaga si partner, pero ibabalanse na yon dun sa quality time with the partner o babalansehin na yun dun sa gusto mangyari ni partner. Yun yung balance na sinasabi ko. So, mukhang may kahihinatnan naman na maganda doon. Ingat lang kayo na magiging stricto masyado sa mga rules na ipapatupad at magiging one way lang siya. Kasi may energy dito, unang-una energy ng tao na ako masusunod. Parang ilalabas niya na yung niya, yung whip niya para magdisiplina. Merong kailangan ng disiplina sa inyo. Ano ang mensahe mo kay Taurus? Listen to the creature in your belly. Isa lang ang ibig sabihin nito. um, kung ano yung kutob mo, sundin mo. Yung bulong, malalaman mo na kutob yon kapag paulit-ulit siya, nigling feeling, makulit, parang paggising mo sa umaga, bigla mong naisip na, ay, kailangan ko na palang ayusin yung ganito. Tapos, ang initial reaction mo, pwede naman yan bukas, marami kang excuses. Hintayin ko na lang na sumagot si ganito. Hintayin ko na lang yung reaction ni ganito. Busy pa siya, yung ganun. Pag may excuse ka sa isang bagay na alam mong dapat mong gawin, gaano man kahirap yan, yun ang intuition mo na nagsasabi sa'yo, kailangan mo siyang gawin. Basta nag-pop up siya out of the blue, bago ka matulog, pagkagising mo, at makulit siya na kailangan mong gawin yung ganito, kailangan mong ganito. That's your intuition talking to you. So, kung halimbawa, ang intuition mo, sinabi sa'yo, hiwalayan mo na yung partner mo, go ahead. Siyempre, hindi ganun kadali yun, no? Kung ang intuition mo, sinabi sa'yo na kailangan na mag-set ng rules, yan, go mo na yan, i-push mo na yan kasi malamang yung intuition mo ilang beses na nagpaparamdam sa'yo pero hindi mo pinapansin. Patay mali siya, nagkikibit-balikat o maraming excuses na sinasabi. Tandaan mo, Taurus, isa sa inyo, meron ng nagbibuild na ng resentment, nag-over-sacrifice, parang nine-negotiate niya yung worth niya, hindi niya alam yung worth niya, parang okay lang sa kanya kahit nasasaktan siya. At nagbibuild na ng resentment at hindi na masaya. Hindi na emotionally satisfied. Kung yung isa ay nababagabag, maraming iniisip, yung isa naman, hindi na masaya. Nasa sa inyo yan kung paano nyo ayusin, pero kung halimbawa meron kayong intervention from somebody na older than you, take it. Ito din ay imbitasyon na magbawas. Maaaring wala ka ng quality time sa iyong partner, pwede din na wala ka ng time para sa sarili mo. So, kung ano man ang paraan na mapag-usapan ninyo o naisip mo na tingin mong dapat yung pag-usapan, go for it, talk about it, have that, lahat ng bagay na pag-uusapan, I know easier said than done, but unang-unang card mo, merong ako ang batas, ipatupad natin ang batas, kailangan natin ang batas, my way or the highway. Merong isang fierce sa inyo. At
hindi na siya happy na magparaya pa ulit. So, iwan ko na yun doon. Taurus, salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next month. Ako po si A at sana mag-subscribe lamang po tayo para mabutan natin ang mga pag-upload na bago. So, bye!